Isa pa. Tinawag ni Sara Duterte na adik ang ating Pangulo, ha? Oh, tinawag ng Vice Presidente ang ating Pangulo na adik. Biruin nyo yan, oh. Sabi, kahit man mapalayas natin ang adik na presidente. O biruin nyo yun, mga bossing. Ay, nako po. Uulitin na naman natin. Nasaan ang kanilang ebidensya? Popokus na naman ba sila doon sa ginawa-gawang video ni Roque? Speaking of Roque, pag-uusapan natin si Roque mamaya. Popokus na naman ba sila doon sa gawa-gawang video? At eto na naman ulit ba ang mga iba-vlog nila Maharlika o ng mga vlogger nila? Dahil syempre, nabanggit to ng Vice Presidente. O adik si Bongbong Marcos. Panigurado, yan na naman po yung mga topic nila. Panigurado, yan na naman po yung mga iko-content niyang mga yan. Paulit-ulit lang. Hanggat hindi po nila nagigiba si Pangulong Bongbong Marcos at hanggat hindi po napapabagsak ang gobyerno ng Pilipinas, magpapaulit-ulit lang po itong mga ito. No, dagdag. Kaso na naman si Pushit. Oh. Kahit man mapalayas natin ang adik na presidente, President Bongbong Marcos, ayan, may close parenthesis, meron pa bang ibang presidente? Kahit man mapalayas natin ang adik na presidente natin, hindi natin mapababalik si dating Pangulong Duterte. Buti alam nyo. Diba? Buti alam mo niya, mga kababayan. Dapat yan ang ipaintindi ninyo sa mamamayang Pilipino. Yan ang ipaintindi nyo, lalong-lalo na sa mga DDS, na kahit anong sigaw ninyo, kahit anong tawag nyo kay Donald Trump, kahit ano, call a friend, audience impact, yung araw-araw ninyong pagsigaw doon sa labas ng ICC, malabong mapauwi yan. No? Tatapusin no, mga kababayan, yung mga hearing ng dating Pangulong Duterte doon sa ICC. Sabi nga di ba? 10 taon. Posible 10 taon na tumagal ang dating Pangulo doon. Biruin nyo mga bossing, ano yung mga inuuna ni Koopman? Kesyo interim release, ipatanggal yung 2 judge, limitahan yung mga nagrereklamo doon lang sa may mga ID lang. Di ba? Wala, hindi rumerekta doon sa mismong problema nila. Ang mismong problema nila, mga kababayan, sa ngayon, yung haba nung panahon, yung tagal ng panahon ng paglilitis ng dating Pangulong Duterte. Dapat ang sinisigaw nga nila niyan, baka pwede yung every 6 months ninyo, gawin na lang every month na lang para mapabilis. In 1 year, 2 years, tapos ang hearing. Malaman natin, acquitted ba or hindi na makakalabas. Ganun lang. Diba? Kung hindi acquitted, sige, ano muna tayo? Umisa pa tayo, sabihin natin, mag-a-appeal tayo. Ganun. Diba? Yun yung mismong makakaresolba ng problema nila. Kasi nandiyan na ho yan Hihiring na po yan, mga kababayan. Wala nang ibang magagawa. Paano kung panalo pala kayo? Di ba? Paano kung panalo pala ang kampo nila, mga kababayan? Tumagal ng 10 taon. Yung hearing. Di parang nasintensyahan na din ho siya doon. Mga kababayan, biruin mo, 10 taong kang nakulong. Kung re-rectahin nyo, dahil po sa sitwasyon, kalagayan ng aming kliyente o ng aking kliyente, baka naman po maaari, baka po pwede na gawing every month na ang hearing, wag ng every 6 months, no? Tapos pagsama-samahin po yung mga hearing, kung kayang pagsamahin po yung 2 buwan na hearing, pagsamahin na lang po sa 1 buwan, mas iikli. Kaya lang, baka mas enjoy si Koopman doon sa sinasabi. Sabi mga kababayan, 150 million per month ang kinikita ni Koopman sa mga Duterte. Baka dahil di ba doon, sabi ni Bullet Yap, maubos pera nila diyan kay Koopman. Sir Bullet,
sabi naman ni Pulong, oh, magkano? Di siguro nagkwentahan. 150 million. Oh, times 12. 1.8 billion yun, ha? 12 months. 1.8 billion, 12 months. Kung 10 years yun, 1.8 billion. Kung 10 years yun, 18 billion. Sir, pagpalagay na natin 20 bilyones, no? In 10 years, hanggang matapos yung yung hearing ni dating Pangulong Duterte. Sabi ni Pulong, 20 billion in 10 years, approve. Sabi siguro ni Pulong, 20 billion, approve. Okay na. Okay, cope man tayo. Kaya lang ang hindi nila napapansin, mga kababayan, tumatagal lalo ang dating Pangulo doon. No? Imbis na sana malaman nila ang kasagutan doon sa kanilang doon sa kanilang kaso, o kung panalo sila o hindi, malaman agad nila, di ba? Wala, tumatagal. Nyari, nanalo sila. No? Di, labas na ang dating Pangulong Duterte. Parang hindi na mag-i-enjoy. Bakit? 10 years? 90 years old na siya noon. Konting-konti na lang ang i-enjoy niya. Sabihin lang nila, paano kung acquitted kami? At least, yung mga nalalabi pa na buhay ng aming kliyente, kahit papaano, ma-enjoy niya pa. Ganon. Napakadaling ihiling yan. Tingin ko mga kababayan, sa kalagayan ng dating Pangulong Duterte, pagbibigyan yun ng ICC. Pagbibigyan yun, mga kababayan. Pero siguro talagang hindi nila, wala talaga sa plano nila. Kasi nga, baka enjoy sa 150 million. The more na mahaba yan, the more na 150 million. Philippine peso no? Ang kita ni Koopman, saan ka pa? Buhay ang pamilya mo, 10 years. O, di ba? Ngayon, nasaan na tayo? Dito tayo. Ano sabi ni BP Sara sa ICC? Parang ang sinasabi niya dito, nagagalit na. Tigilan na lang, tapusin na daw yung kaso ng dating Pangulo. Oh. Ayan. Yan yung paulit-ulit nilang ginagawa, mga kababayan. Magtayo ng entablado, sumigaw ng bring him home. Oh. Hindi yung pumupokus talaga doon sa